lang na bata ko lalaki. Wala lang talaga. Sa dami ng malalaking balitang yumanig ngayong taon, mula sa mga eksplosibong eskandalo, Parang hindi tao si Hayden, para siyang demonyo. My wife of 25 years tried to commit suicide. Pero we will not discount the possibility na merong foul play. Bakit? Wala naman nagsasabit, wala naman nakakita na binaril niya yung sarili niya, right? hanggang sa hagupit ng trahedya at krimen. Nagpatuloy ang Reporter's Notebook sa paghatid ng mga isyong napapanahong dapat malaman at maintindihan ng publiko. Naungkat ang tila malalang problema sa droga sa bansa nang pumutok ang kontrobersyang kinasangkutan ng tinaguriang Alabang Boys. Mga suspect na nagmula sa mga kilala at makapangyarihang pamilya. Nasangkot daw sa bentahan ng ilegal na droga sa Metro Manila. Sina Joseph Tecson, Richard Brodet at George Jordana Joseph. Uminit ang eskandalo nang isang resolusyon mula sa Department of Justice ang lumabas na nagdi-dismiss ng kaso laban sa Alabang Boys, Disyembre nung nakarang taon. Ipinag-uutos nito ang agarang pagpapalaya sa mga suspect. Pumalag ang PIDEA. Giit nila, ginagapang umano ng mga suspect ang kaso at lumutang ang alegasyon ng panunuhol sa ilang opisyal. I got a call from somebody who just identified himself as a Jotec. Sino tong Jotec? Yun nga, sabi na, tapusin na natin yan, 3 million lang yan eh. Pwede ka na ba sa 3 million? I'll give you 3 million, tapos mag-inisang pa yung kaso. Hindi ko siya kakilala. Wala kaming tinawagan kasi natatakot kami dahil unang-una hindi ko alam kung nasan siya. Lumutang din ang issue ng paggamit ng impluensya ng isang release order na gawa mismo ng abogado ng mga suspect ang naimprenta sa official letterhead ng DOJ. Umabot ito sa opisina ni dating DOJ Secretary Raul Gonzales. I was informed that there was that document which was forwarded here by the Secretary of USEC Blanca Flor, which was a release order which I'm supposed to sign to make it effective. But I did not sign it. To my mind, if he signs that order, he already takes it as his own. In the other side of the coin, to my mind, pag-isip ko, pag hindi niya pinirmahan, basura lang yun. Basura lang yung papel na yun. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin ang Alabang Boys habang dinidinig ang kaso. Sensual at may init na eksena. Pinanood, pinagpiestahan at pinag-usapan. Noong Mayo, ito ang eskandalong bumulaga hindi lamang sa mundo ng showbiz kundi sa buong bansa. Ang sex video ng aktres na si Katrina Halili at Dr. Hayden Co. Jr. Ang pagkalat ng sex video habang buhay daw na kalbaryo para kay Katrina. Parang hindi tao si Hayden, para siyang demonyo na yung mga babae, ako, wala akong alam na, alam mo yun, binivideo ka niya, tapos every time na papaling sa ibang direksyon yung mukha mo, hilahin ka niya dun sa camera para dun ka nakaharap. As in, ang baboy. Sobrang pambababoy yung ginawa niya. Laking pagsisisi naman ni Dr. Co. Jr. kasabay ang paghingi niya ng kapatawaran. Right now, I only feel deep remorse. I know it's too much to ask for forgiveness right now. Sana someday people will learn to condemn the sin and not the sinner. Matapos ang insidente, lumutang pang ilang sex video sangkot ang doktor. Dahil sa eskandalo, pinawalang bisa ng Professional Regulation Commission ang lisensya ni Dr. Co. Jr. bilang doktor. Hindi pa rito natatapos ang marami pang balita at kontrobersya ang ating tinalakay.
Dahil hanggat may napapanahong pangyayari na kailangang ibahagi at iswalat, tuloy-tuloy ang pagbabantay. Kung sabihin na VIP yung maganda yung facilities, totoo yun. Pero dinibigay sa akin, hindi eh. Sarili ko eh. Kung gusto niyong bawian ako dahil sa naging mga komentaryo ko at balita ko sa DCMM, ako na lang. Kabilang sa mga tinalakay ng Reporter's Notebook si dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Haloshos. Taong 1996, nang siya'y parusahan ng 2 habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong panggagahasa sa isang 11 anyos na babae. The lone testimony of the child victim is sufficient to convict a rapist. Pero nakulong man, marami ang nagsasabing hindi dinanas ni Haloshos ang buhay ng pagiging isang ordinaryong preso. Sa loob ng bilibid, may kwartong air condition, TV, at iba't ibang appliances si Haloshos. Pinayagan din siya na magpatayo ng isang first-class gymnasium, bake shop, at tennis court sa loob ng maximum prison compound. At ilang bahay din ang kanyang nabili at ipinatayo sa munti. Kasi kung ano yung situation sa labas ng lipunan, ganun din yung situation sa loob. So if you have powers, money, influence, you will given a different treatment if you are just an ordinary o walang K na bilanggo. Sinasabi nila na since day one, VIP treatment na ibinigay sa inyo, anong reaction niyo doon? Hindi totoo yun. Kung sabihin na VIP yung maganda yung facilities, totoo yun. Pero dinibigay sa akin, hindi eh. Sarili ko eh. Pero lalong umigting ang kontrobersya ng umano'y special treatment sa kanya nang siya ay palayain noong Hunyo sa pamamagitan ng commutation order o pagpapababa ng sentensya mula sa Pangulo. Para sa pamilya ng biktima, tila ipinagkait sa kanila ang hustisya dahil sa paglaya ni Haloshos. Hindi ko alam ang kahulugan ng 2 life. Hindi ko alam kung ilang taon yan eh. Pero para sa akin, napakadaling panahon, ang 13 years. Mabigat talaga hanggang ngayon, parang masakit sa kalooban, biruin mo. Yung nakaano sa kanya, gano'n. Nakalayan. Release of image, expiration of sentence, date 6 February 2009. Marso din ngayong taon ang palayain ng 10 sundalo na sangkot sa pagpaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Sa bisa rin ng commutation order mula sa Pangulo, pinalaya ang 10 matapos ang mahigit 20 taong pagkabilanggo sa bilibid. Yung milyong-milyong Pilipinong nakiramay sa atin at nakilibing kay Dad, parang pati sila binastos. Kasi siguro, hindi naman sila mag-e-extend ng ganong klaseng simpatsya na lahat nga sinasabi, diba, yung pagkamatay ng daddy ko, yun yung mitsa, kaya tayo nagkaroon ng demokrasya ulit. Tapos ganun-ganun lang. Ang pagkamatay ng asawa ng broadcaster na si Ted Filon noong Abril, binalot din ng kontrobersya. Suicide ang naging pahayag ng pamilya noon sa pagkamatay ni Trinidad Eto. My wife of 25 years tried to commit suicide. No, we are under severe stress. Naintindihan ko yung pangyayari na may mabigat siyang problema. Kaya niya nagawa yun. Pero para sa pulisya, hindi lamang suicide ang anggulong sinisilip nila. As of the moment kasi, pag sinabi nila suicide, syempre, doon pa rin ang anggulo natin. Pero we will not discount the possibility na merong foul play. Bakit? Wala naman nagsasabit, wala naman nakakita na binaril niya yung sarili niya, right? Kung ako po ang target niyo, ako na lang, kapahirapan niyo. Kung ako ang gusto niyo, di ba, kung gusto niyo bumawi sa akin dahil sa trabaho ko bilang isang mamamahayag, kung gusto niyo bawian ako dahil sa naging mga komentaryo ko at balita ko sa DCMM, ako na lang.
dinideny natin yan categorically. Hindi pa pwede yung ganun. Ito, na-tiyempo lang na si Ted tong involved dito. Pero kahit sino pa yan. Kahit sino Juan de la Cruz, ito rin yung proseso na ginagawa natin. Sa gitna ng banggaan ng pamilya at ng pulisya, inilipat ang investigasyon ng kaso sa National Bureau of Investigation o NBI. Matapos ang isang buwang investigasyon ng NBI, lumabas na nag-suicide ang asawa ni Filon. Kabilang din sa mga tinalakay ng Reporter's Notebook ngayong taon, ang pagbabalik bansa ng mga dating police officers na sina Cesar Mancao at Glenn Dumlao. Kabilang sila sa mga sinasabing may kinalaman sa nangyaring pagpaslang sa kilalang PR man na si Salvador Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong 2001. Sir, thank you very much. Sa pagbabalik nila ng bansa, muling naungkat ang Dacer Corbito double murder case at muling uminit ang kontrobersya nang idawit ng dalawa sa kaso ang ilang kilalang personalidad na may kinalaman din umano sa krimen. Sina dating Pangulong Joseph Erap Estrada at Senador Panfilo Lacson. Bagay na kapwa itinanggi nila. Wala akong kinalaman. How could I do that? For the end time, I'll tell you, wala akong kinalaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin napatutunayan kung sino ang mga may sala sa naganap na krimen. Tinalakay din ng Reporter's Notebook ang automation project para sa susunod na eleksyon. Muntik pang madiskaril ang mahigit 7 bilyong pisong proyekto nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magpartner na nanalo para sa pagpapatupad ng automation project, ang mga kumpanyang Total Information Management at Smartmatic. Sa istoryang ito, may mga nagsabing overpriced ang proyekto. Kung ikukumpara sa retail market, mahal umano ang ilang kasama sa package ng Smartmatic at TIM, bagay na pinabulaanan noon ng COMELEC. Sa huli, naayos din ng dalawang kumpanya ang kanilang gusot at itutuloy na nga ang proyekto. So everything seems to be on track again after 1 week of suspense and apprehension that we may be reverting to manual system of election. We are back to automation. Sa website ho ng Smartmatic ay nakalagay ho yung technical specifications ng PCOS machine nila. Ang tawag ho dun sa PCOS machine nila ay sa S1800. Inisa-isa ho namin sinuri kung ano-ano yung mga technical features niya at aming napag-alaman na mas powerful pa ho itong aking netbook na binili ko sa halagang mga 20,000 lamang. If anyone can find out the prices of these machines, for instance, in the United States, and we'll find out that the average price is about $5,000, and we're leasing it here for only around $1,100. Ilan lamang ang mga ito sa mga mainit-init na mga balitang ating tinalakay. Patuloy na ihahatid hanggat interes ng nakararami ang nangingibabaw. Walang pinalampas na malaking balita ang Reporter's Notebook. Isa lang na bata ko na lang. Dula lang na. Walang pinalampas na malaking balita ang Reporter's Notebook. Dahil ang tunay na pagbabalita ay paglalahad at paghatid ng mga mahalagang isyong napapanahon at may kabuluhan. Our mother peacefully passed away at 3:18 a.m.
Noong Agosto, nagdalamhati ang buong bansa sa pagpanaw ni dating Pangulong Corazon Aquino. She would have wanted us to thank each and every one of you for all the prayers. Si Cory was the catalyst. She was the symbol. She was the one that yung bang parang eto na, we will follow her because she is the one who can lead us out of this mess. The army was really divided, but she was able to beat off every coup attempt, including the last big one. She chose to stay there, and that is why she was never overthrown. Nagpugay ang programa sa isang leader na naging malaki ang ambag sa demokrasya. Everybody will say her greatest legacy was being able to restore democracy to the Philippines. She said, I'm so glad I'm a Filipino. Ang sabi niya, kung hindi pa kayo nakakatulong sa Pilipinas, sa bansa, ngayon na. In other words, I am proud to be a Filipino. Please work for the Philippines. Sino bang presidente ang nagsabi ng ganyan? Sa pagbayo ng sunod-sunod na bagyo ngayong taon, kabilang ng bagsik ni Ondoy, patuloy ding nagbantay ang Reporter's Notebook. Nakakapahuyo na ulit sa ilang yung pamulki ko, tsaka yung ako tsaka yung anak ko. Ilang taon na po yung mga kamag-anak niya? Isang 13, isang 20, tsaka yung 3 taong kulang. Hanggang hindi pa nakikita. Hanggang ngayon wala pa. Sa paggagupit ng sinasabing pinakamalalang pagbaha sa Metro Manila sa kasaysayan, sinilip natin ang marami pang kakulangan at kasalatan sa mga ahensya ng pamahalaan. Mga kagamitan at teknolohiya at iba't ibang serbisyong inaasahan ng mamamayan sa panahon ng trahedya. Pero hindi lamang tayo pumuna, nakiagapay din sa mga nangangailangan sa oras ng kagipitan. Hanggang nitong buwan, nagpatuloy ang paglalahad ng mga napapanahong ulat. Hindi po totoo yung binibintang sa akin. Sa malagim na Maguindanao Massacre, nahagi ang balita at inalam ang punot dulo ng karumal-dumal na massacre. Problema sa private armies, ng koneksyon sa pamahalaan, There is hereby declared a state of martial law in the province of Maguindanao. at marami pang ibang dahilan ay tila nakadadagdag sa paglaganap ng mga problema gaya ng massacre sa Maguindanao. Isang taon ng makabuluhang pagbabantay, hanggat may sisingaw na eskandalo o kontrobersya, may katiwalian o kapabayaang dapat isiwalat, mananatili ang pagbabahagi at pagbabantay.